Ito ang Rapido ni Tulfo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Init! Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh! Ang Max ng dating! Init! Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh! Ang Max ng dating! Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang sukpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protekta ng mga manlalaro, laban dito inulunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ng ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan dito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ng www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Alam nyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ay naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international.
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple, lemon, lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple, lemon, lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Alam nyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo, ang kasama, anak ni Mon
Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulpo to. Magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya. Ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Di magdadalawang isip yan. Tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan. Pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa. Baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan. Magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulpo, tutulong sa mahirap. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulpo to. Magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya. Ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan. Kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Rapido ni Patrick Tulpo. Ang maaasahan,
maaasahan, makakasama nyo. Handa tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo ang maaasahan, makakasama nyo. Handa tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang umaga, narito ang balita sa oras dito. Pagbagsak ng bahagi ng kisame sa NAIA Terminal 1, ikinabahala. Narito ang balita mula kay Dang Garcia. Nagpahayag nga ng pagkabahala si Senator Raffy Tulfo sa pagbagsak ng bahagi ng kisame sa Arrival Extension Area ng NAIA Terminal 1 kung saan 7 ang nasaktan. Sinabi ni Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Public Services, na sa mga ganitong pangyayari mahalaga ang agarang aksyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga biktima, gayon din ang tulong na ipagkakaloob sa kanila. Kasabay ito ipinaalala ng Senador sa Department of Transportation, gayon din sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maging proactive at tiyakin na sumusunod sa mga itinatak ng safety standards ang mga infrastruktura at pasilidad sa lahat ng mga paliparan sa bansa. Nangako naman si DOTR Secretary Giovanni Lopez na mahigpit na pinaiimbestigahan na ang pangyayari. Agad din anya siyang magbibigay ng update kay Tulfo kapag mayroon ng resultang investigasyon at iba pang mahalagang updates. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan na aming Facebook page, DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po, si Glea Contillo. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. May radio time, it is now 10:55 in the morning. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Rapido ni Tulfo. Mas pinaagang public service, mga komentaryo at kwelang kwentuhan pa rin hatid ni Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. 1 oras at kalahating walang pinipiling paglilingkod. Totoong tulong sa mga nangangailangan. Ito ang Rapido ni Tulfo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo Sasaya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly.
Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pingi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pingi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pingi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pingi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot.
Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Alam nyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Transform your ideas into reality with Diverse System Solutions, Inc., unleashing innovation through cutting-edge software and mobile app development. Visit www.dssi.international. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick, Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo. Handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan.
anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick, rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama, kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick, rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo. Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan. Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa, baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda. Di namimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan. Para sa bayan, kapwa Pilipino, rapido ni Patrick Tulfo, ang laging nandito sa gitna ng hirap nating dinadanas. Patrick Tulfo, tutulong sa mahirap, tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama, anak ni Mon Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo,
Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Kalaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama. Kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito, pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Tulfo to, magbibigay ng tulong para sa inyo. Ang kanyang programa sa gitna ng pandemya, ang inyong katuwang at laging kasama. Tumutok ka lang sa kanyang programa. Rapido ni Patrick Tulfo ang kasama. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging kaagapay, ang pagtulong sa nangangailangan, kayo ay di niya pababayaan. Anak ni Mon Tulfo, Rapido ni Patrick Tulfo. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang paalala mula po sa NGCP. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating.
Init. Buti may Max Candy. Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na istruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much. Good morning everyone. Good morning. Welcome sa ating programa ngayong araw po ng Lunes, the day after Easter. Ayan. Alex, sorry. Alright, am I coming in loud and clear, Alex? Thank you, Alex. Aking pong mic ay wireless po, no? DJI. Yung pong ginagamit kong mikropono sa bahay, meron pong wire po yun, tapos merong isang earpiece, but this one is completely wireless. Nakita ko lang po na pumipitik-pitik yung parang audio level nito. That means I'm coming loud and clear. At believe it or not, ako po ay nakatayo ngayon. Kasi partner, naiwan ko yung hawakan ng aking cellphone. But the show must go on, as they say. Anyway, ngayon po ay ika-6 na po sa buwan po ng Abril at katapos lang po ng Easter. Happy Easter everyone. Sana po ay naging makabulan po sa inyo ang pagunita po natin ng mahal na araw nito lang po nakaraang linggo, no? But the sad news or bad news is that meron pong malakihan na dagdag presyo po sa produktong petrolyo bukas. Yan po yung masamang balita, no? Ano po yan? Yan po ay sa diesel daw is 17 pesos hanggang 20. At sa gasolina ay 6 to 7 pesos daw ang dagdag po niyan. At sa kerosene ay parang more mga 10 piso rin, no? Something like that. Bukas daw baka mapapalo po ng mahigit 150 na po kada litro ang diesel. Ang gasolina 100. Okay? Ang diesel, ang kerosene rather is 100 to 120, no? Okay. At wala pa pong nakikitang relief as far as the market is concerned kasi nga po tuloy-tuloy pa rin po yung bakbakan dyan sa may gitnang silangan po, no? At over the weekend, itong si President Donald Trump, he held a press conference at sinabi nga niya na binomba daw nila yung Tehran, yung ilang mga gusali sa Tehran, dyan sa may Iran, at ito nga daw ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang matataas na opisyalis daw ng rehimen doon. Okay, so hindi po matatapos yan hanggat wala hong sumusuko. At alam nyo, mayroong isang issue na alam nyo yung mga tao, I think they do not understand what is happening, no? Okay, let me explain to you. Let me explain, okay? Alam nyo po, hindi po, kahit po tumigil, halimbawa yung bakbakan po dyan sa may gitnang silangan, the prices of petroleum products will not go back to its original level immediately. Okay. Yan po yung dapat yung tandaan. May mga nakita ko na bumabanat na kesyo bakit pinagmamalaki daw ng gobyerno, Alex. Sabi daw ng Iran or Iran, depende kung taga saan ka, sa atin Iran, no? Okay. Papadaanin daw nila, walang problema yung mga
barko na nagkakarga ng petrolyo mula Pilipinas. That is not a problem with them, okay? Hindi naman no porky dadaan po yung barko. Ibig sabihin po ay bababa na po yung presyo ng produktong petrolyo. Okay? It doesn't mean na kapag, sorry pa nawala ako, na kapag makadaan po yung regular, yung barko natin, na nagdadala ho ng petrolyo mula po sa Pilipinas papunta po ng Middle East para kumuha po ng supply, babalik sa atin, it doesn't mean na bababa po yung presyo. Ang issue po kasi is the price in the world market is high. Yun po yung problema. Yun po yung problema. Dadaan lang po, makakadaan po yung nakuha pong pangako ng ating DFA sa kanyang counterpart po sa Iran government. Walang problema kapag dadaan daw yung mga barko ng Pilipinas na meron dalang nakakuha ng petrolyo diyan daw sa gitnang silangan, no? In Saudi in particular, no? Walang problema daw yun. Pero dadaan daw tayo, walang problema. Pero po yung presyo itself is the problem. Okay, so wag ho natin gawing political ito. Let's not use this for political purposes. Okay, mukhang hindi nyo yung iba dyan, hindi naiintindihan, no? Dinidikit masyado yung politika. Ulitin ko, kahit po bumaba na yung presyo ng produktong, kahit po rather, matigil na yung bakbakan dyan sa may gitnang silangan, it will take a while bago po bumalik sa dati do yung presyo. Kasi nga po, mataas po yung presyon niya sa world market dahil po sa bakbakan. At kung matatapos naman po yung bakbakan, may mga refinery daw na na-damage at aabutin daw ng ilang buwan bago po ito may balik. Anyway, tayo po dumako na sa ating rapido balita at kapiling natin sa kabilang linya ang Pangulo po ng AltoDAP, si Sir Melencio Boy Vargas. At naku po, ito pag-usapan natin. Ano ba ang epekto nitong napipintong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas sa ating mga kapatid na jeepney drivers at operators, no? Sir Boy Vargas, good morning. Welcome to the program po, boss. Hi, good morning po, Sir Patrick, at taga-pakinig at taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Alright. Sir Boy, salamat po. Kami po yung napagbigyan nyo. Anyway, sir, ito po, bad news po. Hindi lang po sa inyo, but lahat po ng mga motorista, no? Bukas, sir, malakihang dagdag po sa presyo po ng particularly diesel na ginagamit po ng karamihan po sa inyo. Ano po, sir, ang opinion po ng grupo nyo dyan, Sir Boy? Nakakalungkot po ito dahil ito na naman po yung pasanin ng ating mga katsupera na kung saan ang tingin ko po talagang mahihirapan na kami dito sa itataas dahil imagine 19 to 20 pesos ang itataas per liter. Baka po hindi na namin kayanin ito. Kaya nga kami ni kasamang Obet Martin, inantay po namin ng LTFRB, kagalang-galang na chairman ng LTFRB, na si Atty. Vigor Mendoza II, kung ano na po yung development, lalo na po yung mga subsidiya ng ating mga driver na hindi pa po naibibigay eh. Baka po maibigay na kaagad kahit papaano, pambili po ng bigas at ng pagkain po nila. So boy, linawin ko po yung binanggit nyo. You mean to tell me, sir, sinasabi ng gobyerno, nagro-roll out na ang subsidy, like galing po sa DSWD, pati po yung fuel subsidy, wala pa po kayong natatanggap yung grupo nyo, Sir Boy? Hindi, actually po may partial na po nung nakaraan na doon sa dito po sa Metro Manila, inuna po. Yung mga operator po ang nauna. Opo. Sir Patrick, opo. Ito po yung galing talaga sa fuel subsidy po. Iba naman din po yung galing sa DSWD na kung saan napakarami pa rin pong problema dito sa mga at marami pong hindi nakakakuha. Ang mangyayari po, magkakaroon ng special payout doon sa DSWD. Kaya nga po alamin namin, kasi po yung mga driver namin, kinuha po ng listahan sa amin ng LTFRB na kung saan may mga GCash na po, aalamin lang po namin kung kailan po i-roll out yung galing sa LTFRB na 5,000. Opo. Anyway, Sir Boy, ang subsidy po para po sa crudo or diesel is nasa 5,000 din, sir, no?
Ito po ba ay Opo, sasapat po sa presyo ngayon ng produktong petrolyo, yung diesel po, sir? Tingin ko po talaga hindi na sasapat, kaya nga po parang ang mangyayari po, hindi na tatawagin fuel subsidy na kung saan pag napunta po sa driver, pwede pambili ng bigas o pagkain para po makatulong na rin sa kanila. Yun po yung yun po yung ano ng LTFRB sa amin. Ngayon sana po kami, humihiling po kami, sana dagdagan po nila itong ibibigay sa ating katsupiran at sana po ma-roll out na yung sinasabi natin na panandalian isususpend muna yung excise tax, no? Para po makababa kami ng diesel namin. Kasi hanggat hindi pa po bumababa ito, sa totoo lang po, sobrang hirap ng ating mga katsupiran. Hindi na po namin alam kung ano gagawin namin. Bukas po magkakaalaman na. Baka po, kasi meron pong mga report sa akin na yung pong mga iba sa probinsya, mas mahal po ang diesel doon. Yung pong iba ay baka po tumigil na sila ng kusa. Yung po yung kinakatakot ko rito, Sir Patrick. Opo. Yan nga po, Sir Boy. Alam niyo, sir, ako po sa party ko bilang komentarista. Tingin ko, sir, within the week, wala nang magagawang Malacanang kundi tanggalin na po yung yung excise tax, sana pati yung IVAT para bumaba, no? Kaya lang, sir, medyo mataas na po ang presyo at wala pa tayong nakikitang pagtigil po ng pagtataas, sir, kasi po tuloy-tuloy pa rin ang gulo, Sir Boy. Tama po kayo na tuloy-tuloy pa rin kasi ang isang lang po dito, Sir Patrick, hindi lang naman po dito sa bansa natin. Pati po sa ibang bansa ay damay din ito pong gulo. Sana po ang panawagan natin matigil na po itong gera sa Iran at saka US para po sana bumalik tayo sa dati nating pero sinasabi po ng ating mga ibang lalo po ng DOE na hindi ganun kadali, nabababa po ito kaagad. Oo nga po eh. Anyway, Sir Boy, yung grupo niyo po, pati yung grupo ni Ka-Obet Martin, wala naman kayong planong muling kalampagin ng gobyerno para po doon naman po sa kailingan yun, itaas po yung pamasahe, Sir Boy? Siguro po dapat pag-usapan na yan. Kaya nga po kami ni kasama nandito po kami sa LTFRB ngayon. Nantay lang po namin ng kagalang-galang na chairman na si Atty. Vigor Mendoza na para po tatanungin din namin ano na po ba ang mangyayari. Sana po medyo malaking tulong din ng konti ito tungkol doon sa sana maitaas po yung dahil ito po ang pagtaas na ito pangmatagalan din po ito makakasurvive po yung ating mga rito, mga driver. Kahit yung mga nawala po sa amin, kahit papano, kahit maliit po ito, ay masusustain po nito. Sana. Sana nga po, sir, no? Anyway, Sir Boy Vargas, salamat po, kami po ay napagbigyan nyo at nako, sir, sana po kapit basic tayong lahat mga Pilipino, malampasan natin itong problemang ito. Sir Boy. Siguro, Sir Patrick, ang dapat po talaga ngayon, kung may maiisip tayong pamamara na magtulong-tulong. Magtulong-tulong tayo, pati yung mayayaman, yung mahirap, magtulong-tulong, magkapit kamay na po tayo para maibsan natin itong crisis na nangyayari sa atin sa ngayon. Hindi po yung pagpapahirap doon sa ating mga mananakay, Sir Patrick. Sir Boy Vargas, ako po'y kabalikan nyo sa sinabi niyo. Mabuhay po kayo, sir, dyan po sa Altodap. Salamat po. Mabuhay din po kayo, Sir Patrick. I have it. Ang Pangulo po ng Altodap, si Sir Melencio Boy Vargas. Anyway, let's go on to a break, Alex. Alam ko, okay na yung commercial natin. May ayusin lang ako, no? Oras po sa Pilipinas ay 11:31 na po na umaga, hatid sa atin yan ng San Miguel Pelpilisan, Drink Responsibly, at ng PAGCOR at ng NGCP Reduce at ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa Siya Plus sa Panalo, Gaming is for 21 years old and above only, keep it fun, game responsibly at ng Meralco at ng Max Candy. It is now 11:32 and that time check is brought to you by Max Menthol Candy. Stay fruity fresh with Max Menthol Candy. Ang Max ng dating. Babalik po kami kagad, lang po kayo.
Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple lemon lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple lemon lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Alright, thank you very much. Tayo po ay nagbabalik sa Rapido ni Patrick Tulfo. Dito lang po sa DZME 1530 ang inyong radyo TV. Natayo ako. Standing right now. Alex ay
Naiwan ko yung gamit ko eh. Ay nako. The show must go on as they say. Anyway, like what I said, it's the day after the Easter. At kayo na nga napakinggan nyo yung interview kay Alto the President Belencio Boy Vargas at sila po'y umaasa sa yung kanilang grupo, pati daw yung grupo po ni Boss Obet Martin, yung isa pang grupo, no, sa ayuda po na magagaling po sa gobyerno. Okay? Anyway, kanina rin, when I started, bago yung interview with Mr. Boy Vargas po ng AltoDAP, okay, pinag-usapan natin paano pinopolitika itong isyong ito, no? Katulad niyan, pinagmalaki ho ng gobyerno nitong nakaraang linggo na nakausap daw ni DFA Secretary yung kanyang counterpart diyan po sa Iran at nangako daw itong counterpart po ni ni DFA Secretary natin na yun daw mga barko na galing daw Pilipinas na aangkat daw ng produktong petrolyo ay makakadaan daw ng walang problema. Diyan daw sa may Strait of Hormuz. Okay, kung hindi pa po kayo nakakasubaybay at hindi nyo naintindihan kung anong nangyayari, okay, 97% ng pangangailangan po ng Pilipinas sa petrolyo ay galing po diyan po sa may Middle East. Okay? Kinukuha po natin yung pong 77% ng ating pangangailangan sa produktong petrolyo diyan po sa may Middle East. Ngayon, sa utos po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nakipag-usap po itong si DFA Secretary sa kanyang counterpart diyan po sa may Iran government at nakakuha po siya ng sagot na sinabi nga nung kanyang counterpart na walang problema, makakadaan daw ang mga barkong galing Pilipinas papunta po ng Middle East at palabas para po kumuha po ng supply ng langis. Ngayon, may mga nababasa tayong opinion kung saan sinasabi ng iba na akala daw anong klase daw ba yung naturang report kung hindi naman po bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Well, this is the thing, no? Ang purpose po nun is to secure the supply. Okay? Hindi po bababa yung presyo ng produktong petrolyo kasi po may nakukuha tayong supply sa Middle East. Yung pong supply is being dictated by external factors. Ano yung external factors? Yan nga pong kaguluhan dyan po sa Middle East. Okay? Hanggat may kaguluhan po dyan, nadidistrap po yung supply, nagpapalitan po ng bombahan itong Iran at US at itong Israel, hindi po bababa po yan. At ang bad news nga po niyan, kahit po magkaroon ng tigil putukan, the prices will not go down immediately to its regular level. Okay, kasi nga, may mga nasira daw na pipeline kung saan tayo kumukuha ng ating pangailangan. Yan po sa may gitnang silangan. Anyway, may mga reports mo tayo na papasukin po. No? Unahin natin si kasamang Tony Hildo. Sabi ni Tony Hildo, pagpapatibay sa sustainable aviation fuel, makakabawas hanggang 80% sa aviation carbon emissions ayon sa CAAP or CAAP. Papasukin natin si kasamang Tony Hildo para po sa kanyang report. Tony Hildo, please come in. Kaya tsaka yung Patrick, isinusulong ng Civil Aviation Authority of the Philippines UPAAP ang pagpapatibay ng Sustainable Aviation Fuel, isang pangunahing hakbang upang mabawasan ang aviation carbon emission hanggang 80% habang pinaghalos sa conventional jet fuel. Kaugnay nito nagdaos ng 2026 Sustainable Aviation Fuel Policy Development Workshop ang CAAP kasama ang mga stakeholders para sa nasabing inisyatiba sa National Aviation Academy of the Philippines. Ayon sa CAAP, ang workshop ay nakatuon sa pagkakaroon ng feedstock, production technology, capacity building, regulation support, pakikilahok sa mga airlines at investment opportunities na kailangan upang suportahan ang sustainable aviation fuel sa bansa. Dagdag pa ng CAAP, maganda ang posisyon ng Pilipinas para sa nasabing transition dahil sa malakas ang sektor ng agrikultura, partikular na ang produksyon ng bigas at niyog kung saan ang waste materials ay maaring gawing aviation fuel. Ipagpapatuloy ng CAAP ang mas malinis na aviation investment, job generation at papel ng Pilipinas sa sustainable aviation
alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation. Ako si Tonelo nag-uulat para sa DCMA Radio TV. Tony Hildo, Yes, Kuya Patrick. partner, nahack yung iyong FB page. Oo, pero ito'y inilapit ko kagad sa NBI Cybercrime Division na Kuya Patrick, kaya na-recover kagad. Mabuti naman at partner, hinihingan ako ng pera eh. Alam ko, hindi ikaw yung partner. Nagtawagan yung mga kasama natin sa industriya ko yung Patrick na nanghihingi nga daw ako ng ginamit sa mga kalokohan yung aking account. At mabuti na lang dahil alaman naman nila na hindi naman talaga ugali ko yung gano'n na nanghihingi. Hindi sila nagbigay. So tinawagan ako ko yung Patrick para linawin nga yung tungkol nga doon sa na-recover naman ng NBI. Salamat sa NBI dahil mabilis yung ginawa nilang action doon sa reklamo ko. Tama. Anyway, Tony Hilda, partner, ingat ka. Mabuhay ka. Maraming salamat, Kuya Patrick. Balik sa'yo. You have it, after Tony Hilda, we have Romy Baredo. Sabi ni Romy, mahigpit na pinagbabawal ng NGCP ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa mga power lines at substations. Alam mo, Romy Baredo, this is a no-brainer. Kasi nga, bukod dun sa pwedeng masira, kung sakasakaling sasabit yung saranggola doon sa power line, baka maging cause pa na aksidente doon sa mga gagawa nun. Robbie Baredo, please come in. Yes, good morning, Kuya Patrick. Pinalalanan nga ng National Grid Corporation ang mga magulang at local government unit na wagayan nitong mga kanilang mga anak na magpalipad ng saranggola malapit sa transmission lines, towers, substation at mga power facilities. Itong summer season ay mga incident ay patuloy na tumataas ayon sa NGCP. Ang mga pagpapalipad ng saranggola ay posibleng sumabit sa mga power lines o pumasok sa mga substation. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines na sitwasyon ay maaaring magdulot ng line tripping, unscheduled power interruption at banta ito sa public safety. Ayon sa NGCP, kahit ang local government unit na palakasin ang enforcement ng kite flying campaign para maiwasan ang disruption, ang flow ng kuryente at matiyak ang ligtas ang komunidad. Pinalalanan ng NGCP ang bawat isa na katulad ng aktibidad ay may pinagbabawal sa ilalim ng Anti-Obstruction of Power Lines Act. Ako po si Romy Baredo ng DCME Radio TV. Salamat kapatid na Romy Baredo. Alam nyo, napaka-time din niyang paalala po ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. At talaga naman nung dapat balo magpalipad po ng saranggola malapit po doon sa mga tatagmong power lines at substations. At kapag yan po ay sumabit po sa power lines, pwede po magkaroon ng tripping, electric power tripping, at magtitrip yung kuryente. Or worst case scenario, masisira po yan at napakainit pa naman ho ng panahon ngayon at tag-init na po, di ba? Imagine, unscheduled, magkakaroon ng unscheduled power interruption kasi nga yung saranggola halimbawa ay sumabit doon sa power line ng NGCP. Okay, so sumunod na lang po tayo. Wala naman hindi naman hindi naman bawal magpalipad ng saranggola. Kaya lang yung lugar lang po yung dapat piliin kung saka magpapalipad. Anyway, good morning paring Marver Avila at kay Kumaring Winino. Nanonood ngayon, of course, to my mom tuning in, Mrs. Virginia de la Rosa, as well as my stepfather, Mr. Fred de la Rosa, at yung aking pamangkin, si Matthew, race car driver de la Rosa. Anyway, tayo po yung magtuloy-tuloy pa rin sa ating programa at ito nga kaya na yung topic natin wag naman like what I was saying earlier, wag nating gamitin sa politika itong issue ng pagtaas ng produktong petrolyo, okay? Although ako po ay nakukulangan sa ginagawa ng gobyerno,
sa kanilang aksyon regarding sa isyong ito, no? Kasi although namimigay na ng ayuda yung gobyerno, yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., eh yung pong inaabangan ho ng mga tao, yung pong pansamantalang pagpapatigil po ng pagkolekta ng buwis mula po sa mga produktong petrolyo like excise tax, even EVAT, eh hindi pa po pinapatupad yan. Pero ngayon po, meron akong sa tingin ko, hindi pakiramdam, sa tingin ko, mapipilitan na po ang Malacanang ngayon na tanggalin muna ang EVAT or even rather excise tax at baka EVAT diyan po sa produktong petrolyo para kahit paano mabawasan po yung presyo. Kaya lang, ang kinatataka naman ho natin, that is something that should have been done earlier. Yan po ay dapat ginawa na even before. Ibig sabihin, yung pong matapos mabigyan ng emergency powers itong si Pangulong Bongbong Marcos under the declaration of the state of energy emergency, pwede na pong nagdeklara ang Malacanang na isuspindi muna yung pangolekta ng buwis diyan po sa mga produktong petrolyo. But I would understand if Malacanang will say, sasabihin po ng Malacanang na kasi yung pinamimigay ng ayuda, yung perang ginagamit sa pagbibigay ng ayuda sa mga kapatid nating mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, mga bus companies, yung mga TNVS drivers, pati yung mga motorcycle riders, eh kinukuha po yan doon po sa buwis na kukuha po dyan po sa produktong petrolyo. Pat hindi naman po tag doon hindi lang naman po sila yung apektado maging yung pong mga tinatawag mga nasa middle class ay iniinda po yan pagtaas ng produktong petrolyo. Ang opinyon ko po diyan, dapat lahat po para lahat po ay makinabang, dapat tanggalin muna yung yung EVAT pati yung excise tax para kahit paano mga 20 pesos man lang matapyas sa presyo ng produktong petrolyo at kahit paano lahat makakahinga. Wala tayong problema doon sa pagbibigay ayuda. Dapat naman talaga bigyan ng ayuda yung mga kapatid nating nasa transportation sector. Kaya lang, paano naman po yung mga iba na nasa middle class, halimbawa? Lahat naman po tayo ay iniinday ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Siguro maliban na lang doon sa mga pinakamayayaman dito sa bansang ito, no? Mga pinakamayayaman. Okay? Pero yung pong mga nasa middle class, marami din po yan. Iniinda po yan. So everyone is suffering. So kinakailangan po, ang gobyerno ay gumawa po ng hakbang na lahat naman po ay makikinabang. Yung pong panahon po ni Pangulong GMA, meron pong ganyang pangyayari na, no? Halos pumalo po sa 100 yung presyo ng gasolina. That time, ang mahal po gasolina, hindi diesel, okay? Tinanggal po ni GMA yung VAT, yung buwis, kaya po bumaba yung presyo. Pareho po yung pangyayari, iba po yung sitwasyon. Yung panahon po ni GMA, parang parang speculation, kaya po tumaas yung presyo. Parang yung OPEC mismo yata, yung Organization of Petroleum Exporting Countries po yung nagdahilan para po tumaas yung presyo, para po lumaki yung kita po nila, no, yung OPEC. Ayan, napababa po kaagad ni GMA yung presyo kasi nga tinanggal yung buwis. Yan po yung pagkakaiba between former President Gloria Macapagal Arroyo saka itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Yung mga panahon na papataas na po yung presyo ng produktong petrolyo, agad pong umaksyon po si Pangulong GMA, tinanggal po yung buwis. Ito pong kaguluhan na ito, isang buwan mahigit na po ito, at parang last week lang, okay, nabigay na po kay Pangulong Bongbong Marcos yung kapangyarihan upang suspindihin yung pagkolekta ng buwis sa produktong petrolyo. Nagtataka po tayo, hindi pa rin po ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, that is something that is really a mystery to me, no? Nagtataka tayo, no? Yun nga siguro ang dahilan, baka hindi lang sinasabi nga ng gobyerno,
yung kasing ginagamit namin na pang-ayuda sa mga jeepney drivers, mga iba pang nasa transport sector, galing dun sa buwis na binabayad dyan. Okay, well and good. E paano naman po yung ibang mga mamamayan ng Pilipinas? Katulad ng mga nasa middle class nga. Eh lahat naman po tinatamaan, di ba? Hindi lang ho yung mga nasa laylayan, no? But rather, pati yung mga nasa gitna. Siguro yung mga nasa taas lang talaga, yung medyo talagang sitting pretty. Tulad nga ng sinabi nila, di ba? Pero, yung pong mga nasa middle class, iniinda rin po yan. Okay, ulitin ko dapat lang talagang bigyan ng ayuda yung mga kababayan nating mga talagang iniinda yan. Katulad po yung mga nasa baba. Yung mga, ang tao nga ay nasa laylayan daw ng lipunan. Pero, wag naman kalimutan na yung mga nasa middle class din ay iniinda rin niyang pagtataas ng presyo o walang habas na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At yung iba naman dyan na ginagamit yung issue to politicize everything, wag naman ho. Okay? Hindi po, wala hong kinalaman. Okay? Wala pong kinalaman yung pong gobyerno naman sa galawan po ng presyo sa world market. Okay? Walang kontrol ng gobyerno dyan. World market nga outside of the Philippines po yan. Okay? Pero may magagawa ang gobyerno sa presyohan dito. They can do something about it by the virtue of the emergency powers given to the President. Yung under the state of the national energy emergency. Diba? Pwedeng tanggalin ng Pangulo yung pong excise tax at IVAT. Kapag tinanggal daw yung excise tax, automatic matatanggal daw sa presyo ng diesel 6 pesos kagad yan, tapyas. Sa gasolina, 10 piso. Isama mo pa siguro yung IVAT. I don't know kung if it's possible, di ba? Siguro mahigit 10 piso po yan. Dati pa ginawa ni ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos yan, ni PBBM po yan. Okay, ngayon, sa nakaambang pagtataas po ng presyo ng produktong petrolyo by tomorrow, can you imagine paano na po na mahigit 150, 160 yung presyo po ng diesel, gasolina 100. Okay? Parang kung ngayon pa lang ho magdideklara ang Malacanang natatanggalin na po yung excise tax, parang wala nang magagawa yung bawas presyo. Lalo na po sa diesel, kasi sa diesel 6 na piso lang ho yan ang matatapyas. Gasolina 10 piso. O at least ang gasolina bababa ng ng 90 na naman yan. Ang diesel kapag tinapyasan mo sa 150, magkano di 144. Parang hindi na hindi mo na mararamdaman yung yung bawas presyo na yan. Ang sinasabi ko lang, dapat ang ginawa ng Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat yan yung binigyan ng kapangyarihan si PBBM na suspindihin niyang mga koleksyon ng buwis na yan sa petrolyo, dapat ginawa na po niya immediately nung panahon na siya po ay binigyan po ng kapangyarihan under the state of the national energy emergency. Okay? Iba naman diyan, wag ko kayo nagkakalato ng mga fake news, no? Wala hong magagawa kahit ho na hindi ho titirahin ho ng Iran yung mga tankers natin na dadaan diyan sa may Strait of Hormuz na yan papunta ng Saudi para bumili ng krudo. Yung pong presyo mataas pa rin po sa world market. That is the problem. Because of the war between Iran and US and Israel, okay, yung pong presyo mismo sa pandaigdigang merkado, yun po ang pinag-uusapan. Ang kagandahan lang po, kapag dahil nga sa pangako ng gobyerno ng Iran na hindi po nila titirahin at pipigilan yung pagdaan po ng mga tankers ng Pilipinas para bumili ng krudo. Okay? Yung pong supply natin ay constant. Okay? Yung supply po tuloy-tuloy. Yan lang po yung maganda epekto po niyan. Kasi nga mahirap po na matigil po yung supply at dumating tayo sa punto na magkakaroon
ng pagrarasyon po ng produktong petrolyo, or God forbid wala na 'di ba? Mas marami hong magsasuffer, tatamaan because of that. Okay, ang maganda lang ho na resulta niyang pakikipag-usap po ng DFA with the Iranian government tuloy-tuloy po, magiging tuloy-tuloy na yung pagdaan po ng mga tankers natin para bumili po ng krudo mula po sa Saudi at sa iba pang bansa dyan, yung supply po natin ma-assure. Pero hindi naman bababaho yung presyo kasi nakakabili ho tayo. Yung pong presyo is dictated by the prices in the world market. Okay? Anyway, tayo po ay maghanap buhay muna at nawala tayo. Tayo po magpapaalam na rin po. Sorry Alex. Ang oras po natin, oras Pilipinas, 11:57 na po ng umaga. Hatid sa atin yan ng San Miguel Pale Pilsen, drink responsibly at ng Pagcor NGCP. Red Juice at ng Bingo Plus, Bingo sa Siya Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At ng Max, okay? The time check now, right now is 11:58 in the morning, and that time check was brought to you by Max Menthol Candy. Stay fruity, fresh with Max Menthol Candy. Ang Max ng dating. Alex, ako magpapaalam na. Salamat po. I'll be at the station tomorrow at I'll be seeing all of you. At medyo tayo po'y maghanda-handa sa napipintong pagtaas po ng presyo. Malaki na naman kung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukas. Stay safe, everyone. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Siya Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Nawawala ang stress kapag refreshing breaks halika na. I can't wait to be with you. San Miguel flavored beer na to. Apple, lemon, lychee, refreshingly sweet ang gusto ko. Apple, lemon, lychee, San Miguel flavored beer na to. Enjoy the refreshing sweet flavors of San Miguel flavored beer, apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. San Miguel flavored beer na to. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Drink responsibly. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Init. Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh, ang Max ng dating. Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus, Bingo sa Siya Plus sa Panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly.
Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Init! Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh! Ang Max ng dating! Init! Buti may Max Candy. Woo! Pengi! Penging Max Candy! Fruity Fresh! Ang Max ng dating! Maging Fruity Fresh kasama ang Max Menthol Candy. Bili na sa pinakamalapit na suking tindahan at supermarket. Ang Max ng dating. Alam nyo bang bawal makabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan. Dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o ng kahit na maistruktura na malapit sa linya o rin ng kuryente ay may pong pinagbabawal. May kaukulang parusa po ang paglabag dito. Gaya po ng pagkakulong ng hanggang 12 taon at may kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man panig ng bansa. Isang palala mula po sa NGCP. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman